Naramdaman mo na ba na ubos ang lakas mo pagkatapos mong makipag-usap sa isang tao? Parang sinipsip lahat ng energy mo at hindi mo man lang namalayan kung paano nangyari iyon. Kung oo, malamang sa malamang, nakaengkwentro ka ng isang narcissist. Ang mga master ng manipulasyon na ito ay nabubuhay sa atensyon at emosyon mo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may 5 simpleng linya na tumatalab sa kanila na parang bawang sa vampira? 5 linya na hindi lang sila pipigilan, kundi tuluyan silang mawawalan ng interes sa iyo. Sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang mga verbal keys na makakatulong para maibalik mo ang kontrol at kapayapaan mo. Kaya tapusin mo ang panunood dahil ang huling linya ang pinakamaikli pero siya ring pinakamalakas. Handa ka na bang malaman kung paano mo i-off ang isang narcissist sa buhay mo? Bago tayo dumiretso sa mismong mga linya, silipin muna natin saglit ang nasa isip ng isang narcissist. Ano ba ang kailangan niya sa iyo? Ang hinahanap niya ay ang tinatawag na narcissistic supply o resource. Pwede itong kahit ano: paghanga, takot, pakikipagtalo, iyak mo o oras mo. Kahit anong malakas na emosyonal na reaksyon na nagpapatunay na importante siya at nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol. Para siyang artista na kailangan ng palakpak o kahit hiyawan man lang. Ang importante sa kanya, huwag lang tahimik ang audience. Kaya ang target natin ay hindi ang manalo sa argumento. Imposible yon. Babaguhin lang niya ang rules of the game. Ang layunin natin ay gumawa ng katahimikan sa bulwagan. Ang huwag na siyang bigyan ng interes o maging source ng supply. Ang 5 linya na pag-aaralan natin ay saktong-sakto para dito. Hindi sila agresibo, pero naglalagay sila ng matibay na limitasyon at nagpapahiwatig na, tapos na ang show, wala ka na sa laro niya. Kaya, ang pinakaunang parirala na talagang makakapagpatigil o di kaya ay makakapagpatigil sa isang narcissist ay napakasimple lang. Hindi ako sumasang-ayon sa pananaw mo. Parang, ano ba namang big deal doon? Pero sa isang narcissist, ito ay parang kidlat sa gitna ng sikat ng araw. Nakatira siya sa isang mundo ng ilusyon kung saan ang kanyang opinyon ay itinuturing niyang hindi matitinag na batas ng universo. Ang tingin niya, kahit sinong sumalungat sa kanya, either tanga o sadyang ginagawa ito para inisin siya. Pero kapag sinabi mo ito ng mahinahon at may kumpiyansa, gumagawa ka ng isang bagay na di niya inaasahan. Ipinipilit mo ang iyong intellectual autonomy. Ipinapakita mo na isa kang individual na may sariling kaisipan at hindi ka lang simpleng echo o tagasunod ng mga ideya niya. Ito ay direktang suntok sa napakalaking ego niya. Ang inaasahan niya, makikipagtalo ka, magpapaliwanag ka, o susubukan mo siyang kumbinsihin. Sa madaling salita, papasok ka sa laro niya. Pero ikaw, nag-i-state ka lang ng katotohanan. Iba ang pananaw mo, tuldok. Ano ba ang kasunod kapag sinabi mo ang katagang, hindi ako sang-ayon? Maghanda ka na sa matinding kontra-atake. Sisimulan kang maliitin ng narsisismo. Sasabihin niya, hindi mo lang talaga naiintindihan o kaya masyado lang iyan komplikado para sa iyo. Maaari niyang subukang insultuhin ang iyong pananaw o kaya babahain ka niya ng mga pekeng argumento at lohika para lamang patunayan na siya ang tama. Ang layunin niya ay ibalik ka sa ilalim ng kanyang kontrol. Paulit-ulitin na pagdudahan mo ang sarili mo at pilitin kang sumang-ayon na naman sa kanya. Mahalagang maunawaan. Ang reaksyon niya ay hindi paghahanap ng katotohanan. Ito ay isang atake ng nerbiyos ng kanyang ego. Nawawalan siya ng kontrol at ito ang magdadala sa kanya sa matinding galit o sa estado ng pagiging masyadong mapagmataas at mapangaral. Hindi niya matanggap na mayroon kang sariling pag-iisip bilang isang taong katumbas niya. Para sa kanya,
Ito ay paglabag sa lahat ng batas ng kanyang mundo, kung saan siya lamang ang nag-iisang awtoridad. Ang epektong psikolohikal ng pananalitang ito para sa isang narcissist ay talagang mapaminsala. Inaalis nito ang pinakapangunahing resource niya sa mga talakayang intelektual, ang pag-engage mo. Kapag hindi mo siya sinubukang talunin sa argumento at ipinakita mo lang na hindi ka sang-ayon, para sa kanya, para ka ng sirang laruan. Hindi na niya kayang laruin sa iyo ang paborito niyang laro na ako ang pinakamatalino. Ipinapakita mo na ang pagpapahalaga mo sa sarili ay hindi umaasa sa kaniyang pag-apruba. Dahil dito, nagiging nakakainip ka at hindi ka na isang interesanting target para sa manipulasyon. Bakit pa siya mag-aaksaya ng lakas sa isang tao na hindi sumasagot sa kaniyang intellectual pressure? Mas maghahanap na lang siya ng ibang tao na hahanga sa kanya habang nagsasalita o kahit pa makikipagtalo ng matindi. Ang iyong kalmadong pagtanggi ay senyales na wala na siyang makukuhang resource o atensyon sa iyo. Paano ba talaga gamitin ng tama ang linyang ito? Ang sikreto sa tagumpay ay nasa tono mo at huwag na huwag kang magbibigay ng anumang dagdag na paliwanag. Sabihin mo ito ng kalmado, may paninindigan, at tumingin ka mismo sa mga mata ng kausap mo. Huwag kang magdagdag ng dahil at huwag mo ring simulan ang paglista ng mga argumento mo. Kapag nagsimula kang magpaliwanag, mag-justify o magpatunay ng kahit ano, talo ka na. Dahil bumalik ka sa laro niya. Ang trabaho mo ay hindi ang baguhin ang isip niya, kundi ang ilatag at ipagtanggol ang sarili mong paninindigan. Pagkatapos mong sabihin, hindi ako sang-ayon sa pananaw mo, tumahimik ka. Mag-pause. Kung pipilitin ka pa rin niya, ulitin mo lang ito sa ibang paraan. Iba ang tingin ko tungkol diyan. O kaya, iba ang pananaw ko sa bagay na ito. Huwag kang makipag-debate. Ang iyong paninindigan at pagiging kalmado ang siyang magpapahina sa kanya. Mas matindi pa kaysa sa pinakamatitinding argumento na ibibigay mo. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang parirala. Ito ang pinakamabisang instrumento para matigil ang mga walang katuturang gulo at awayan. Ang parirala ay, hindi ko iyan pag-uusapan. Ito ay lalong epektibo kapag hinila ka ng narcissist sa tinatawag nilang word salad. Iyong magulo at walang koneksyon na pagbato ng mga akusasyon, lumang tampuhan at walang saysay na paninisi. Ang layunin ng ganyang pag-uugali ay guluhin ang isip mo, pilitin kang magdepensa sa sarili, at ibaon ka sa pakiramdam ng matinding pagkakasala. Gustong-gusto ng narcissist ang drama, kaya paulit-ulit kanyang poproblemahin at ipoprovoke para makipag-away. Pero kapag sinabi mong, hindi ko yan pag-uusapan, para ka lang tumangging sumampa sa entablado. Hindi mo siya binibigyan ng pagkakataong magsimula ng palabas. Ipinapakita mo na sarado na ang usapan at wala kang balak mag-aksaya ng oras at lakas sa ganyang nakakasirang dialogo. Kailan mo ba talaga kailangan ang phrase na ito? Una, kapag ang narcissist ay bumabalik sa nakaraan para muling ipamukha sa iyo ang mga pagkakamali na matagal nang dapat kinalimutan. O di kaya, kapag pinupunan niya ang iyong itsura, ang mga kaibigan mo, ang mga hilig mo, lahat ng mahalaga sa iyo. Ito ang style niya para sirain ang self-worth mo at palakasin ang ego niya. Magaling din itong phrase kapag gusto niyang mag-umpisa ng gulo sa wala para lang makakuha ng atensyon mo at ng adrenaline rush. Halimbawa, dahil lang sa hindi mo nailagay ng tama ang tasa. Ang mahalaga ay maintindihan mo na ang punto ng mga ganitong usapan ay hindi para ayusin ang problema, kundi ang mismong proseso ng pakikipag-away. Sa pagtanggi mong makipagtalo, binabawi mo sa kanya ang pinakamahalaga, ang emosyonal na reaksyon at dramang gustong-gusto niya. Isipin mo ang matinding pagkadismaya ng isang narcissist na naghanda na ng isang buong talumpati,
punong-puno ng akusasyon at paninisi, tapos ang isasagot mo lang ay, ayoko nang pag-usapan yan. Para bang umakyat siya sa ring, pero ang kalaban niya, bigla na lang umalis. Ang lahat ng naipon niyang galit at ang lahat ng pinlano niyang pananakit, walang napuntahan. Naiwan siyang mag-isa sa galit niya at wala siyang mapagbuntunan. Dahil dito, nagdudulot ito sa kanya ng matinding pagkadismaya at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Hindi niya nakuha ang reaksyon na gusto niya. Hindi kanya nasaktan at hindi kanya nahila papasok sa laro niya. Para sa kanya, nagiging boring ka na dahil predictable ka na. Naiintindihan niya na hindi na gumagana sa iyo ang mga pag-uudyok niya. Kung ganoon, wala nang saysay ang paggamit pa nito. Nawawala sa kanya ang isa sa pinakamalaking alas niya para kontrolin ka. Ang pinakaimportante kapag ginagamit mo ang linyang, hindi ko yan pag-uusapan, ay ang paninindigan. Kapag nasabi mo na, yan, kailangan handa ka nang itigil agad ang usapan tungkol diyan. Kung mapilit pa rin ang narcissist, huwag kang bibigay. Pwede kang lumabas muna ng kwarto, magsuot ng earphones, o baguhin mo lang ang topic sa isang bagay na totally neutral. Halimbawa, parang uulan yata bukas. Ang importante, huwag kang magbibigay ng kahit anong paliwanag kung bakit ayaw mong pag-usapan yan. Gagamitin niya ang anumang paliwanag mo bilang hook o paraan para lang ipilit ang diskusyon. Halimbawa, ayoko na kasi pagod ako. Sasagutin niya ng, aba, pagod ka? Ibig sabihin, nakakapagod ako kausap? Kaya dapat, simple at matigas ang pagkakasalita mo. Sarado na ang paksang ito para pag-usapan. Iyan ang kalasag mo na magtataboy ng lahat ng pagtatangka niyang hilahin ka sa isang nakakalasong diskusyon. Ang pangatlong linyang ito ang tinatawag na mastery level o ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa pakikitungo sa isang manipulator. Ito ay sinasabi ng ganito, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero gagawin ko pa rin ang gusto ko. Napakalakas ng teknik na ito dahil binubuo ito ng dalawang bahagi na talagang nakakapagpalito sa isang narcissist. Ang unang bahagi, ang naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ay tinatawag na partial validation. Hindi mo sinasabing siya ang tama. Kinikilala mo lang na may karapatan siyang maramdaman ang galit, inis o pagkadismaya. Sandali siyang nabibigla nito dahil nag-aabang siya ng pagtutol pero nakakuha siya ng bahagyang pag-unawa. Sa isip niya, halos nanalo na siya. Pero dito na papasok ang pangalawang bahagi na nakakawasak sa kanya. Pero gagawin ko pa rin ang gusto ko. Sa ikalawang bahagi pa lang ng sinabi mo, ganap mo nang binaliwala ang anumang pagtatangka niya na kontrolin ka. Ipinakita mo na nakita mo ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon at sa iyong mga gagawin. Hiwalay ang emosyonal niyang estado sa karapatan mong mamuhay ng ayon sa gusto mo. Para sa isang narcissist, hindi ito kailanman katanggap-tanggap. Sa kanyang mundo, kapag hindi siya masaya o hindi siya kontento, kailangan bigla-bigla ihinto ng lahat ang kanilang ginagawa at kailangan siyang pakinggan, pakalmahin o sundin kung ano ang gusto niya. Sinira ng iyong pahayag ang nakasanayan niyang sistema. Nagpapakita ito ng matino at malusog na paninindigan. Ang emosyon mo ay responsibilidad mo at ang mga ginagawa ko ay responsibilidad ko. Ito ay parang isang matinding suntok sa sikmura ng kanyang pagiging makasarili. Hindi ka nakikipagtalo sa kanya. Hindi ka nagpapaliwanag o nagdadahilan. Simple lang, inihaharap mo sa kanya ang katotohanan ng iyong kalayaan at ng iyong independence. Ano ang mararamdaman ng isang narcissist kapag narinig niya ito? Lubos na pagkalito, hindi niya alam kung paano siya tutugon. Sa isang banda, parang naunawaan mo siya, kaya wala siyang mahanap na butas para magsimula ng gulo.
Hindi ka niya maaaring akusahan na wala kang pakialam o manhid ka. Sa kabilang banda, hindi siya nakakuha ng anumang kontrol sa sitwasyon. Nanindigan ka sa iyong desisyon. Ang ganitong pagiging dalawang mukha ay nagdudulot sa kanya ng cognitive dissonance. Hindi ka niya maaatakihin gamit ang nakasanayan niyang paraan. Hindi ka nagpatalo sa kanyang emosyonal na pamimilit. Kapag inulit-ulit mo ang ganitong gawe, unti-unti mo siyang sinasanay na ang kanyang mga histerya, tampo at galit ay hindi na mabisang instrumento para kontrolin ka. Nawawalan siya ng kapangyarihan at kasabay nito, nawawalan din siya ng interes. Tingnan natin ang isang malinaw na halimbawa. Ang isang narcissist ay magsasabi, "Galit na galit ako dahil aalis ka para makipagkita sa mga kaibigan mo nitong Biyernes. Hindi mo man lang iniisip ang mararamdaman ko." Sa halip na magpaliwanag, "Pero nagkasundo na tayo dyan." O kaya naman ay makipag-away, "Ikaw nga, kailan ka huling nanatili sa bahay?" Kalmado kang sasagot, "Naiintindihan ko na nalulungkot ka dahil sa mga plano ko at pasensya na kung iyan ang nararamdaman mo. Pero tutuloy pa rin ako sa lakad na ito." Kinilala mo ang kanyang emosyon, ang galit, pero hindi mo binigyan ng karapatan na kontrolin ang oras mo. Hindi mo hinayaang maging problema mo ang kanyang emosyon. Kailangan mo itong sanayin, pero ito ang isa sa pinaka-epektibong paraan para magtakda ng limitasyon habang nananatiling mahinahon at hindi ka nasasali sa walang saysay na pag-aaway. Ang ikaapat na linyang ito ang pansarili mong preno o stop button sa mga sitwasyon na ikay ginigipit. Ang linyang ito ay, "Kailangan ko ng oras para mag-isip. Sasagot ako mamaya." Ang mga narcissist ay mahilig na magbigay ng atmosphere ng pagmamadali at kaguluhan. Hinihingi nila ang agarang desisyon, sagot o pagsang-ayon mula sa iyo. "Magdesisyon ka na ngayon." O sabihin mo sa akin ngayon din, "Oo o hindi, bakit nila ito ginagawa?" Dahil kapag ikay nasa ilalim ng matinding pressure, mas madali kang mamanipulate. Wala kang sapat na oras para timbangin ang lahat ng pabor at laban o makinig sa iyong sariling kutob. Mas malaki ang tsansa na pumayag ka sa desisyon na mas paborable lang para sa narcissist at hindi para sa iyo. Sa pagsasabi mong, "Kailangan ko ng oras para mag-isip," inaagaw mo sa kanya ang sandata niya sa panggigipit. Binabalik mo sa sarili mo ang kontrol sa pinakamahalagang resource, ang oras. Ang pahayag na ito ay sumisira sa isa sa mga pangunahing taktika ng isang narcissist, ang paggawa ng pekeng pagmamadali o urgency. Sinusubukan kanyang i-corner para magdesisyon ka batay sa emosyon, hindi sa lohika. Ngunit kapag huminto ka at nag-pause, nakakalabas ka sa emosyonal na gulo o emotional chaos na iyon. Nagkakaroon ka ng pagkakataong pag-isipan itong mabuti, kumonsulta sa isang pinagkakatiwalaan mo, at alamin kung ano ba talaga ang gusto mo. Ito ang labis na kinatatakutan ng narcissist. Gusto niya ay maging padalos-dalos ka at mabilis mag-react. Ngunit ipinapakita mo ang pagiging mapanuri at matatag. Ipinapamalas mo na hindi nakasalalay ang iyong mga desisyon sa kanyang mga kapritsyo at hiling. Ikaw ang may kontrol sa iyong oras at ikaw ang nagdidesisyon. Dahil dito, nagiging mahirap at hindi kanya magagamit para sa manipulasyon. Sa pananaw ng isang narcissist, ang isang taong naglalaan ng oras sa pag-iisip ay itinuturing na hindi mahulaan at hindi makontrol. Hindi niya masusukat ang iyong mga galaw at hindi siya sigurado kung sa huli ay papayag ka sa kaniyang mga kondisyon. Ang kawalang katiyakan na ito ay nakakainis at nakakapagod para sa kaniya. Sanay siyang makakuha ng agarang kasiyahan sa kaniyang mga kagustuhan. Ang iyong pag-antala ay nangangahulugang pagtanggi sa kasiyahang iyon. Naiintindihan niyang kailangan niyang mag-aksaya ng mahabang panahon at pagsisikap sa iyo nang walang kasiguruhan na magtatagumpay siya.
mas madali na lang sa kanya na maghanap ng iba. Isang taong susunod lang sa kaniyang dikta. Dahil dito, ang ugali mong mag-antala ay unti-unting magpapalayo sa kanya mula sa pagsubok na ipilit ang kaniyang mga desisyon. Masyado ka na kasing nagiging mataas ang maintenance para sa kanya. Mahalagang maintindihan mo na ang paggamit ng linyang ito ay hindi senyales ng kahinaan o pag-aatubili. Sa katunayan, ito ay patunay ng matinding lakas ng loob at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ito ang paraan mo ng pagsasabi na sapat ang pagpapahalaga mo sa sarili at sa iyong mga desisyon para hindi ka magmadali o magdesisyon sa ilalim ng presyon. Kapag sinabi mo ito, maging kumporme ka. Huwag kang humingi ng paumanhin. Wala kang obligasyon na magbigay agad ng sagot kahit kanino. Ang pagsasabing, kailangan ko munang pag-isipan ang alok mo, babalikan kita bukas para sa sagot, ay isang ganap na normal at maayos na komunikasyon. Kung patuloy kang pinipressure ng isang narcissist at sabihang, ano pa ba ang pinag-iisipan mo dyan? Ulitin mo lang ng kalmado. Gayunpaman, kailangan ko pa rin ng oras. Ang pananatili mong kalmado ang magpapakita sa kanya na walang silbi ang pagpipilit niya. At sa wakas, ang ikalimang parirala. Ito ang pinakamaikli, pinakasimple, at pinakamakapangyarihan. Ito ay isang salita na marami sa atin ang natatakot bigkasin ng walang paliwanag o paumanhin. Ang salitang iyon ay hindi. Simpleng hindi lang. Hindi ito hindi. Dahil may iba akong gagawin o paumanhin. Gusto ko sana pero hindi ko kaya. Kundi ang simple, malinaw, at may kumpiyansang hindi. Para sa isang narcissist na naniniwalang umiikot ang mundo sa kanyang kagustuhan, ang salitang ito ay parang pagpalo sa pader na semento. Hindi niya ito maaaring lampasan at hindi niya ito maaaring pagtalunan. Ito ay isang panghuli at hindi mababawi na pagtanggi na hindi nagiiwan ng anumang butas para sa karagdagang pagmamanipula. Ito ang pinakamatinding paraan ng pagtatatag ng personal na hangganan na maiisip mo. Bakit ba napakahirap para sa atin na magsabi lang ng hindi? Lalo na kung ang kausap natin ay mga manipulator. Mula pagkabata, tinuruan tayong maging magalang, matulungin, at huwag manakit ng damdamin ng iba. Kaya natatakot tayong matawag na makasarili. Ang mga narcissist, ramdam na ramdam nila yan at sinasamantala nila. Alam nila na kapag nag-umpisa kang magpaliwanag kung bakit ka tumanggi, may mahahanap silang butas sa paliwanag mo. Gagamitin nila ang mga linyang, may iba kang plano, pero mas importante ang kailangan ko. O kaya naman, hindi mo kaya, subukan mo, naniniwala ako sa iyo. Ang bawat paliwanag mo ay simula ng pagdududa at pagtatalo para sa kanila. Kapag sinabi mo lang ang hindi, inaalis mo sa kanila ang pagkakataong yan. Hindi mo sila binibigyan ng anumang impormasyon na pwede nilang gamitin laban sa iyo. Sinasarahan mo lang ang pinto. Kailangan mo ng lakas ng loob dito, pero sulit na sulit naman ang magiging resulta. Ang reaksyon ng isang narcissist kapag sinabihan mo ng diretsyong hindi ay maaaring maging napakabigat. Maaari siyang magwala sa matinding galit at sisimulan kanyang akusahan ng pagiging makasarili, malupit o walang pakiramdam. Ito ang tinatawag na narcissistic rage. Ito ang matinding paghihirap ng kanyang ego dahil nakaharap siya sa sitwasyong hindi siya sinunod. Napaka-importante na sa sandaling ito, huwag kang matakot at huwag kang magpabago ng isip o umatras. Ang galit niya ay isa lamang manipulasyon. Ito ang huling desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol sa iyo. Kung mananatili kang matatag, may matututunan siyang napakahalagang aral. Ikaw, ang taong hindi niya kayang diktahan. Maaari siyang magtampo o kaya'y mag-silent treatment, pero sa huli, mauunawaan niya na ang mga taktika niya ay walang epekto sa iyo.
Ibig sabihin, wala ka ng halaga o interes para sa kanya bilang pinagkukuhanan niya ng atensyon o resource. Ang pag-practice ng pagsasabi ng hindi ay parang pagpapalakas ng iyong kalamnan. Magsimula sa maliliit na bagay. Maghindi ka sa isang simple at hindi gaanong mahalagang pakiusap. Huwag mo nang ipaliwanag kung bakit. Simple lang, pwede mo ba akong gawan nito? Hindi. At pagkatapos, obserbahan mo ang magiging reaksyon. Sa bawat pagkakataon, magiging mas madali at mas panatag ka. Tandaan mo, ang hindi ay isang kumpletong pangungusap. Wala kang obligasyong magpaliwanag sa iyong desisyon o sa iyong karapatang tumanggi. Kapag naunawaan ng isang narcissist na ang iyong hindi ay talagang hindi at hindi ito simula ng negosasyon, titigil na siyang lapitan ka para sa kanyang mga hiling at mga utos. Hahanap na siya ng masunod-sunuran na biktima. At ikaw, sa wakas, makakamit mo na ang kalayaan at kapayapaan. Magbigay na tayo ng buod. Tinalakay natin ang 5 pinakamabisang salita o key phrases na humaharang sa mga narcissist para hindi nila maubos ang iyong lakas at enerhiya. Una, hindi ako sumasang-ayon sa pananaw mo. Ito ang paggit ng iyong karapatang mag-isip ng nagsasarili. Pangalawa, hindi ko na ito pag-uusapan. Ito ay isang malinaw na pagtanggi na makisali sa drama o gulo na gusto niyang simulan. Pangatlo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero gagawin ko pa rin ang gusto ko. Isang mapanlabang kombinasyon ng pag-unawa at matibay na pagtatakda ng iyong mga hangganan. Pang-apat, kailangan ko ng oras para mag-isip. Ito ang pagbawi ng kontrol sa iyong oras at sa iyong mga desisyon. At pang-5, ang pinaka-importante sa lahat, ang simple pero matibay na hindi. Pero narito ang pinakasuking sikreto, isang malaking plot twist. Ang punto ay hindi lang sa mga salita mismo, kundi sa pagbabagong nagaganap sa loob mo kapag sinimulan mo itong sambitin. Tumitigil ka na sa pagiging pasibong manonood sa show niya at nagiging direktor ka na ng sarili mong buhay. Ang mga process na ito ay instrumento lang para matanto at maipahayag mo ang iyong lakas at halaga. Hindi mo lang tinataboy ang narcissist, kundi binabawi mo ang sarili mo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa iyo, paki-subscribe po sa channel at i-like ang video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa 5 process na ito ang pinaka-nahihirapan kang sabihin? O baka naman may sarili ka nang nasubukan at epektibong process laban sa mga mapagmanipula? Ibahagi ang karanasan mo sa comment section. Magtulong-tulong tayong bumuo ng isang support community.